Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Welcome sa Life Nova. Nandito tayo sa pinakapuso ng Novaliches, Nats. Yan. Naanyayahan ko ang bawat isa na tumayo po tayong lahat. Basahin ko sa Salmo 112, 1-2. Sabi dito, purihin ang Panginoon. Mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Ang mga anak niya ay magiging matagumpay dahil ang angkan ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Ilan po sa inyo gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon? Ang pagpapala ng Panginoon ay kasama ng pagsunod sa kanyang mga alituntunin. Tayo po ngayon, magpupuri tayo sama-sama sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord ngayon. Sama-sama po tayong sumamba. Taas po natin ang ating mga kamay at mag-worship kay Lord. Ipalakpak ang ating mga kamay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pag-ibig at wagas na love for every one of us. We worship you, we praise you. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagbabalik ko, aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Hey! Sasayaw sa salim na lawak ng iyong pagmamahal. Lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin. Lahat ng iyong mga anak, babalik sa iyo, Ama. Pag-iwang, iba't iniwang, hahayag ang kalayaan. Ipapaalipin. Ipapaalipin na muli magpapalihan. Amen. Sa bawat sulok ng mundo ay ihahayag tanging pangalan mo, Jesus. Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa salim na lawak ng iyong pagmamahal. Lulundag sa lalim na kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak, babalik sa iyo, Ama. Walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Awitin natin, sabay-sabay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at ang buhay. Walang katulad, Walang katulad. ang pangako at pag-ibig Walang katulad. na alay. Yes, Lord. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at ang buhay. Church! Ama, walang katulad, ang pangako at pag-ibig na alay.
sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat Ng iyong mga anak, magbabalik sa'yo, Ama. Magbabalik! Magbabalik sa'yo, Ama. Magbabalik sa'yo, Ama. yes God, Magbabalik sa'yo, Ama. Magbabalik sa'yo, Ama. come on, Babalik ka! let's worship God today. Babalik kami sa'yo, Thank you, God. God. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Maraming salamat. Kasi pinabalik mo kami sa presensya mo, Panginoon. Hindi kami hanapan-dapat, Lord. Pero hinahanap mo kami, God. Hinahanap mo yung mga tao mo, yung mga anak mo. Yes. Maraming salamat. Kasi walang katulad yung pag-ibig mo sa amin, God. Yes. We praise your name. We lift your name in this place, oh God. We worship you, Lord. We worship you, God. Kay aking liwanag sa dilim ng landas, sa bawat kalungkutan, hawak aking kamay. Imulat mo ang aking mga mata. Ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pag-asa at kaligtasan, o gabay at lakas, gabay at lakas. Bawat nilikha mo'y Puri ka, O Diyos. pinupuri ka. Imulat mo ang aming mga mata. Ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Mamahal, pagmamahal kung kailalim, walang katulad. Pag-ibig, pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pagmamahal na walang katulad.
mga kamay sa dakila nating Diyos. Walang babantay sa iyong pagmamahal. Oh, taas natin! Itinataas mga kamay sa dakila namin Diyos. Walang babantay sa iyong pagmamahal. Ikaw ang kailangan, pag-ibig mo narin. Thank you, God. Your presence is here. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pag-ibig mo, naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Panginoon, tunay ngang walang papantay sa iyong pag-ibig, sa lalim ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. And sa patuloy po naming pagsamba, sabi sa Psalm 112, 3 and 5, yayaman ang kanyang sambahayan at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Pagpapalain ang taong mapagbigay at nagpapahiram at hindi nandaraya sa kanyang hanap buhay. And you know, the psalmist begins to talk about a righteous man's walk with God. Kung lalakad tayo kasama si Yahweh, ang ibig sabihin nun, susunod tayo sa mga panuntunan ng salita niya. Sabi ng Panginoon dito, pagyayamanin niya tayo. And alam nyo, yung blessing na dinadala ng Diyos sa buhay ng isang tao, nagkukos ito sa tao na mag-umapaw. Sabihin natin, overflow. Overflow sa pagmamahal, sa pagiging mapagbigay sa iba. Ngayon, ibigin natin ang Panginoon bilang ating Ama, bilang tagapagbigay ng ating buhay, sa pamagitan ng pagbabalik sa Kanya ng ating mga ikapo at pagbibigay sa Kanya ng ating mga handog. And as we give today, let us remember the goodness of our Father. That He is a good, good Father to all of us. Panalangin po tayo. Ipanalangin po natin yung mga kaloob natin sa Panginoon. Panginoon, sino ba kami para magbigay kami sa iyo, Panginoon? Sino ba kaming mga tao lamang para maghandog sa iyo, Panginoon? Ang lahat din ng binibigay namin ay sa iyo rin nanggaling, Panginoon. Sa totoo lang, parang hindi ka namin binigyan. Isa lamang ang mabibigay namin sa iyo. Ang isang pusong nagpaparangal sa iyo, isang pusong nagmamahal sa iyo. Tanggapin niyo po ang aming sakripisyong alay. Tanda ng aming pagmamahal sa iyo. Dahil hindi ka lamang naming sinasamba sa aming mga labi, kundi ng lahat ng sa amin. Buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, kami ay nagpupuri at nagsusumamo sa iyo. Panginoon, sa pagyaman mo sa amin, pagpapala mo sa amin, tinataas namin sa iyo ang tunay naming mga kayamanan, ang susunod na henerasyon. Panginoon, ang aming mga kabataan na nasa kids church, ang aming mga anak, mga pamangkin, itong mga batang ito na susunod na henerasyon na maglilingkod sa iyo ay tinataas namin sa iyong harapan, Panginoon. Nawa sila ay lumaki ng may patnubay ng banal na Espiritu Santo at lumaki na may takot at naglilingkod sa iyo. At Panginoon, salamat po sa aming patuloy na pagsamba at pasasalamat. Mararanasan namin ang kapangyarihan ng iyong Espiritu na makikiisa sa amin ngayon sa aming papuri at pasasalamat. Sabay-sabay po tayong magpuri.
bawat isa. Awitin natin. Kami lumulugod, lahat sumasamba. Luwalhatin ka, karapat-dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan. Dakila ka at banal, aming hari. Dakila, dakila. May likha Come on, church. ka na bang Simula katapusan, ika'y kamangha-mangha. ika'y kahanap. Lumulog, nagpupuri sa'yo. Let's say, kami lumulugod, lahat sumasamba. Luwalhatiin ka, Karapat-dapat. buong kalangitan, papuri, Papuri walang hanggan. dakila ka't banal. Lakad O Diyos, ang kami lumulugod, lahat sumasamba. Luwalhatiin ka, karapat-dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan. Dakila ka't banal, aming hari. O Diyos, aming hari. O Diyos, Diyos, ika'y banal, walang tulad. O ika'y banal, walang tulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. noon, ngayon. Noon, right. ngayon, at bukas. Diyos, ika'y banal, walang katulad. O ika'y banal, walang katulad. O Diyos, Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at bukas. say, Diyos, ika'y banal, walang katulad. Oh, Ika'y banal, walang katulad. Diyos, Ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, come on, church. Everyone, let's worship God today. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Bawat puso, ika'y banal, ika'y, oh Diyos, tulad. oh, Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, Noon, ngayon, at bukas. Let's say, kami lumulubog, lahat sumasamba. Luwalhatin ka, karapat-dapat. yes God, buong, come on church, let's lift Him up. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Dakila ka't banal. Aming
dakila, Panginoon. Ang pangalan mo ay dakila sa lahat. Lord, itinataas namin ang dakila mong pangalan sa aming kalagitnaan. Ang aming Panginoon, ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas, ang pinaka nagmamahal sa amin, ay itinataas namin sa lugar na ito, sa hapon na ito, O Diyos. Salamat, Lord. O Diyos, Diyos, ika'y banal. Oh, ika'y banal, walang katulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at bukas. Diyos, ika'y banal. Walang katulad. Itaas natin siya, itaas natin siya. Oh, Purihin natin siya, sambahin natin siya. We worship you, God. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at bukas. Patuloy nating awitin yan. Diyos, ika'y banal, walang katulad. O Diyos, Oh, ika'y banal, walang katulad. O Diyos, Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at bukas. O Diyos, ika'y banal, walang katulad. ika'y banal. Walang katulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at o Diyos, Diyos, ika'y banal, walang katulad. Ika'y banal, walang katulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, O Panginoong Jesus, kami ay sama-samang nagpupuri sa iyo, Panginoon. Dinadakila namin ang iyong kataas-taasang pangalan. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Ang bawat bansa, ang bawat salin, lahi ay magpupuri sa iyo, Panginoon Diyos. Ikaw na may akda ng aming buhay. Ikaw na hari hindi lamang ng bansang ito, kundi lahat ng bansa at sa lahat ng nilikha. Kami ay nagpupuri sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, tanggapin niyo po ang pinakamataas naming papuri, pasasalamat at pagsamba sa pinakamataas na pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyo. Welcome dito sa Life Nova, sa puso ng Novaliches. Ilan sa inyo excited na makinig ng salita ng Panginoon? Alam ko, excited na rin kayo, pero bago tayo umupo, wala mo ng mga uupo. Tayo po ay makipagkilala sa isang hindi pa natin kilala. Let's exchange names. Okay? Tayo po ay, ayan. And hopefully, even after the service, we can get to know one another more. Mahirapan ako mag-Tagalog. Talaga naman, talaga naman. Grabe talaga ang fellowship sa Life Nova, no? Oh, so, again, tuloy natin ng fellowship natin right after the service. Alam ko, mababa pang araw natin.
Welcome again to Life Nova. We exist to love God and love people. Okay, makakaupo na po tayong lahat. Of course, before we proceed, I want to recognize Pastor, yan. So bago natin marinig yung preacher natin today, pwede ba natin, kung may nakita tayong tatay sa row natin, pwede ba nating batiin ng Happy Father's Day? Yun. Sino po yung mga tatay dito? Happy Father's Day po. Happy Father's Day. Yan. Ngayon naman po, lumigo naman tayo sa kaliwat kanan. Tignan naman natin yung mga, hindi naman father, pero mukhang father. Batiin natin ng Happy Mukhang Father's Day. Yun. Happy Mukhang Father's Day. Meron din dyan sa tabi-tabi, father na pero hindi halatang father. So, hindi mukhang Father's Day. Ayun. So, hindi mukhang Father's Day. But, before we even proceed, I want to recognize one of our original pastors. Ayan, Pastor Henry Tagle right there. Along with Tita Raquel. Tayo po kayo. Ayan. Yan ang mga original na pastor dito. Pastor Henry, tayo po tayo. Ayun. Yan. Tita Raquel, yan. So, Pastor Henry, sobrang laking bahagi ng buhay ko. Nagturo sa akin magbasa ng Word of God. Sa kanya ako nagsakristan. Sakristan talaga, no? For many years. And of course, yung founding pastor natin dito sa life churches all over the world ay nandito para magbigay ng message sa atin. He's not just my pastor, but he is really a true father figure to me. He did our wedding and he also dedicated my first anak, si Zoe. So let's give a warm Life Nova welcome. Pastor Ernie De Vega. Thank you, Pastor Tim. Welcome to the Lucky Chan group. Yung mukhang fathers dyan, pero hindi pa fathers, Happy Father's Day sa mukhang father. But to all the fathers, Happy Father's Day. Amen. So let's all stand as we pray. Manalangin tayo. Father, we thank you that we don't just celebrate earthly fathers. We celebrate you every day. Thank you, Lord, for being a good father to us. And as we hear your word, we pray, God, that you hide me behind your cross, that only Jesus would be seen. Let your word change, transform, lift up, fill, encourage your children today in Jesus' name. Amen. You may be seated. Kausap ko si Adi, yung nga pala, si Adi, sa may camera ulit. Hi, dear. Sabi niya, bakit? Sabi ng church, pinili mo mawala on Father's Day. Alam mo naman, mahalaga yun. Sabi ko, may naghahanap pa sa akin o hinahanap ka na dito. Wanted ka na dito sa Virginia Beach. Well, akala ko kasi masikaso ko yung lupa ko sa ano ba yun? Sa Muntinlupa. Hindi ko maayos. So, dapat nakauwi na ako medyo last week. Naka-attend ako ng Father's Day. But anyway, I'm so pleased to spend Father's Day with you. Amen. Palakpakan natin si Lord. Di pa tapos yung niluluto ko. Meron yata tayong kakain. Kaya ang dami nyo ngayon, ano? Yan, mukhang nagugutom na kayo. Muna tayo sa salita ng Diyos. Amen. Let's go to the scripture today. Psalm 171, 17 and 18. Before we read the scripture, ang sumulat nito ay si David. King David wrote this psalm during his older years. Sinulat niya to during the time na nagrebel yung anak niya,
si Absalom. Absalom on his son was one of David's sons that gusto niya kaagad kunin yung trono. And nagkaloko-loko yung kanilang family. Na-rape yung anak niya, nung isang anak niya, tapos nagkasira-sira yung family. Why? Because of his sin against Bathsheba. Ito ay kasalanan na nanganak, na namunga. Kasi ang kasalanan, ano yan hindi basta kasalanan yan, kumbaga nanganganak yan kapag hindi kayo nagsisi. If we don't repent, we don't change, nanganganak yung kasalanan. It actually is passed on. And so, sometimes, yung kasalanan natin, minamana yan ng anak natin. Kahit ayaw nilang kunin, napapasa sa kanila. And so today, it's important na makuha natin yung mensahe, guys. My last day today. At least you learn from the message today. So before I read, can I ask you to stand to honor the word as we read together? Maikli lang ito. Okay, ready? Psalm 171, 17, 18, 1, 2, 3, go. O God, you have taught me from my youth, and I still declare your wondrous works and miraculous deeds. And even I am old and gray-headed, O God, do not abandon me until I declare your strength to this generation. Next verse, or that's the verse. That's the verse. Amen. Praise God for the reading of the word. We may be seated. Let's continue to just meditate on that first. Sabi niya rito, sabi niya, God, mula nung bata pa ako hanggang sa pagtanda ko, sabi niya, I still declare your wondrous works. And even when I am old and gray-headed, oh God, do not abandon me. What I can say is, when you start with God in a younger age, when I say young, there's a young generation. The younger generation are maybe the teenagers. When you get to know God at your young age, I believe that when you follow God even at a young age, and when you get older to be my age, you will never forget all the things na ginawa niya sa buhay mo. This is David saying, kahit nung younger age ko pa, when nagpapastol siya noon, I remember reading the Bible, one of the first verses I read was, when God chose a king. His father, pinarade niya yung mga iba niyang anak niya lalaki. Sabi ng prophet, ayan, yan na pwedeng maging king. Kasi matangkad siya, tsaka malakas siya. Matipuno, yan ang king. Dumaan lahat yung mga anak. Ang sabi ni Lord dun sa prophet, they're not the one. So, there was one more son na nagpapastol. He was the youngest. His name was David. Kumbaga, hindi talaga siya pinili nung tatay niya. Okay. I want to talk about that. Hindi siya favorite nung tatay niya, Tim. Because para sa tatay niya, bata pa yan, walang alam yan. Pero actually, siya yung pinili ni Lord. Okay. Now let's start there. Start tayo doon. Minsan yung ating mga magulang, lalo na yung mga tatay natin, have no idea dun sa pamamalakad o sa salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi yung tatay ni David, sabi niya, hindi yan. Pasto lang yan walang alam yan kung hindi mag-alaga ng mga tupa. Pero hindi nyo ba alam na yun ang pinili ni Lord? Pinili ni Lord si David, kahit ganun siya, dahil talagang nakita ni God sa kanya na he has a heart, a heart of a coming king, a heart of a savior. Kasi
ang salita ni David noon, nung niligtas niya yung tupa, kinuha niya pa sa bibig ng lion. Ganun katapang si David. To make the story short, sometimes our parents, okay, our fathers, God bless them, God bless their heart, but sometimes kung masyadong mataas ang expectation ninyo sa ama ninyo, you're going to have some heartache. Kumbaga, masasaktan lang kayo. And that's why Jesus is calling you out and say, look to me. Okay? Sa kanya kayo tumingin. Why? Because all our fathers are broken. I want to start with that. We put it up there. That first one. We were broken, but not forsaken. Nagkataon lang really, I had a good dad, Pastor Tim. Really good dad. Iba sa inyo, maybe you had a good dad, you have a good father, but many of us don't have a good father. And I'm not saying salbahe sila. I'm not saying they're no good. I'm just saying na they missed it. Kumbaga, hindi sila marunong maging ama. Okay, let me be honest with you. Because ang pagiging ama is something na hindi mo matututunan. Ang pagiging ama, na-experience nyo yan. Nung maliit pa yung mga bata, mga anak ko, ang pasok ko noon is 5:00 na madaling araw. 3 silang sunod-sunod. 3, 2, 1. Isipin mo yun. 3 years old, 2 years old, 1 year old. Lit lang yung apartment lang kami. O townhouse lang kami. Masarap maalala yung mga simula. Kahit walang-wala ka pa nun, masarap isipin ngayon. Kasi tanda na si Papa Bear. Hindi naman matandang-matanda, Tanda lang. Masarap maalala yung mga panahon na yun. Nagigising ko ng maaga. Siguro si Angela, ganyan ang edad. Ayan, pareho ni Luke. Tapos si Joey, hindi pa nga masyado nakapaglakad si Joey. Baby pa si Angela nun. So sunod-sunod sila. Sanay kami sa mga ganyan. Meron akong ganyan, 2 pa. Sunod-sunod. So gigising ko ng mga aga kasi kung nag-i-snow, ilan sa inyo nakita na kayo ng snow? Hindi pa. Okay. Nahawakan niyo ba snow? Hawak na kayo. Gusto niyo ba ng snow? Ilan sa inyo nakulong na kayo sa freezer? Nangangatog na kayo, gano'n na snow. So gigising ako ng madaling araw para lang bihisan yung mga bata, kami 2 ng misis ko. Isa-isa yun, bibihisan namin, habang tulog sila. Tapos initin ko na yung kotse. Minsan may yelo pa nga eh. Ang hirap. Pag may yelo, minsan di mo na makita eh. So wala pang heater yung kotse ko noon. Kasi pag mamayaman ka, may heater ka. Ganun mo lang, matutunaw na yun. Ako walang ganun. Kukuha pa ko ng mainit na tubig, bubuhusan ko pa yun. So naalala ko yun, lalagay ko yung mga anak ko sa kotse. Araw-araw yun, team. Araw-araw. Tapos hatid ko pa ang misis ko. Darating na ako sa mga 8:00, 9:00 ng gabi. Pagod na pagod. Pero masarap umuwi sa mga anak. Amen. Yakapin mo lang yan, parang nawala na yung pagod mo. Ganon ka sarap maging ama. Amen. Pero hindi lahat sa atin na-experience yun. Hindi lahat ng ama ganoon. Kasi ang problema niyan, guys, ganito yan eh. Kung hindi ako marunong maging ama, dahil lang na hindi ako naturuan ng aking tatay o dad o papa na maging mabuting ama. Kasi saan ko matututunan yun? Hindi ko naman matututunan yun sa eskwela. Hindi ko rin matututunan yun sa barkada. Hindi ko matututunan yun sa trabaho. Saan mo matututunan maging mabuting ama? Kung hindi sa magulang mo rin.
Naiintindihan niyo ba yung ibig sabihin ni Pastor Ernie? Na ang kalagahan na masira na o iwaksi na ang parang naging sumpa na nagsimula sa mga ama na hindi nakakilala sa Diyos. Kaya naman nangyari yun dahil hindi pa nila kilala ang Panginoon. Amen? Kaya hindi natin pwede silang sisihin. Okay? We cannot blame them. Why? Because lahat tayo broken. Sabi ka, we were broken but not forsaken. Kasi hindi tayo iniwan ng Diyos. Amen. Kahit ganun tayo kasama, hindi pa rin tayo niya iniwan. Why? Kasi mahal na mahal niya tayo. Amen. Ganun ang Diyos Ama sa atin na gusto niya tayo bigyan ng panibagong buhay. I just want to talk to the men, to the fathers here. Fathers, if you're a dad here or a dad-to-be, there's a lot of hope for us. Amen. Malaking ating pag-asa na maging mabuting ama. Okay, sa ating, hindi naman Mother's Day, pero sama na rin natin sila, no? Maging mabuting magulang sa kanila. Why? Because nandiyan ang Panginoon sa ating buhay. Kung ano kasi ang nandito, amen, kung anong nasa puso, yan lang po ang mabibigay ninyo. Amen. Kung ano lang ang nandito, siyang nandito, yun lang ang mabibigay ninyo. Kaya minsan kung ang inyong nakaraan ay masakit o mahirap o meron kayong daladalang galit sa inyong magulang, lalabas din po yun. Yun din ang lalabas. Why? Kasi yun ang nandito. Kung anong nandito, yun din po ang lalabas sa ating buhay. Amen ba? Kasi kung anong nasa puso, yan ang lalabas sa bibig. Sabi ng salita ng Diyos, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kung punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, ang inyong puso, yun din po ang lalabas. Okay? Saan po nagsisimula yan? Nagsisimula yan talaga sa Panginoon. Sisimula yan sa Kanya. Pag sinabi natin, Lord, unang-una, kinonfess natin, inamin natin, Lord, pumalpak ako. I messed up. Hindi naging maganda yung aking simula bilang ama o bilang ina. Lord, would you help? Kaya nga naniniwala tayo sa discipleship. Okay? Sa discipleship kasi, tinuturuan tayo para maging mabuting ama. Okay? Sa Navy kasi, paunahan yan sa ranggo. Kunyari, sabay tayo nag-join. Join ako ng 83. Marami na akong kasama na lampasan na ako. Naging senior chief, master chief, E8, E9. Dulo na E9 eh. Ako na E7 lang eh. Kasi nagtatanong sa akin yung boss ko, ba't ayaw mong ma-promote, Ernie? Ayaw mo lang mag-E8? Kontento ka na ba sa E7? Sabi ko, Master Chief, excuse me, I'm fine with my job. Kasi yung job ko, walang makakuha ng trabaho ko. Si God yun. Walang sino man na ito sa akin, alam ko si Lord yun eh. Nagsimula lang yun sa gravy. Alam niyo yung gravy? Sino yung sa'yo mahilig pag kumain ng chicken may gravy? Taas ang kamay. Oh, sinasabaw. Nung punta ako sa McDonald's, yung kasama ko nun. Si Joe at saka si Boy. Halos ubusin na yung gravy. Konti lang yung kanin sinasabaw nila. Nung bago pa lang ako sa Navy, tagahugas ako ng pinggan. Naalala ko noon, naghuhugas ako ng pinggan. Ang spray noon, pag in-spray mo, mainit, umuusok yun. Kaya ako nalagay doon, kasi yung naghuhugas, ang bagal. Dapat nakalabas na kami ng alas 7 ng gabi, alas 9 pa hindi pa siya tapos maghugas. So nakita nila ako, dahil bago pa lang ako, sabi niya, hey, De Vega, why don't you take over? Take over and get it done. So ako naman, mabilis naman akong trabaho. Tapos ka agad. So yun ang una kong trabaho, naghuhugas ng mga Alam mo ilang tao sa barko namin? Guess. Ilang tao sa barko namin? Guess. 200? 300? 1,500.
That's the battleship USS New Jersey. That's the battleship BB-62. Panahon pa yun ng World War II. The most decorated ship was my ship. So anyway, one time merong isang, Amerikano siya. Nakalagay sa kanya, Smith, gravy. So dapat siya ang gagawa ng gravy. Kasi yung aming ang kaldero namin hindi ganito kalaki. Pwede kang maligo sa loob. Ngayon, siguro naisip niya, kasi one time, merong manok na hindi pa natadtad. Hindi sila marunong magtatad. Tinatad ko yung manok, ang bilis. Kasi nanay ko tindera sa palengke. So anyway, hey, De Vega, can you teach me how to make gravy? Sabi ko, gravy? Gravy lang? Marunong akong mag-gravy. Gravy lang. Siyempre, flour lang yun. Harina. Diba? Lagyan mo ng konting butter. Diba? Haluin mo yun. Diba? Tapos, pero ginawa ko, nilagyan ko ng magic. Nilagyan ko ng toyo. Kasi wala talagang toyo ang gravy ng Amerikano. Kaya maputi. Lang konting paminta. Konting toyo. Tapos sinalo ko, nilagyan ko ng cornstarch para kumintab. Tapos tinikman ko, nilagyan ko ng konting, di ba, beef cubes. Sarap. Okay to. So, yun. That's your gravy. Isang ganito kalaki, ganyan kapuno eh. So, hugas naman ako ng pinggan. Hindi kasi ako cook. Hindi ako chef. Tagahugas lang ako ng pinggan. Sila chef. Ako hindi. Ako tagahugas ng pinggan. So, ngayon, nung naghugas ako ng pinggan, nagkakagulo sa labas. Kasi 2 linya yan eh. Isang linya hanggang doon. Bino mo 1,500, 5,000, dito yung mga ulam. Nandito yung roast beef. Lakang roast beef namin, ganito kalaki. Tapos hinihiwa yun. Tapos may gravy, may mashed potatoes. Pila sila. Alam mo, nagkakagulo sila sa labas. Sabi ko, ano kaya yun? Ang haba, pila, ang haba. Ngayon, narinig ko si Master Chief, yung head ng buong lutuan, Pinoy. Sabi niya, what's going on? What's going on here? Sabi nung nagbibilang, Master Chief, the line is so long. Doon sa kabila, mga hotdog, burgers, wala nang pumila. Doon. Dati marami doon. Hotdog, hamburger, wala. Nandun sa main line. Nandun yung roast beef. They're in line because of the gravy. So ngayon, yung nangyari, tinignan ngayon ni Master Chief. Pinoy yun, taga Cavite. What in the world? Why is this dark? Kita niya, Seaman Smith, gravy. Pinuntahan niya yung Seaman Smith. Nandun ako nagugas ng pinggan. Nandito si Master Chief. Ganun maglakad yun eh, laging. What's up, Mr. Smith? Did you make the gravy? Ako, sabi ko, patay ako, patay. Kunyari, wala akong alam. Wala akong alam, kunyari. Sabi niya, Master Chief, De Vega was the one that helped. Tinuro pa ako dito. Sabi sa akin, Homeboy, ikaw ba gumawa nun? Halika, sumunod ka sa akin. Patay na. I was only 24 years old. Akit kami doon. Doon ako sa division ko. Meron ako si division na taga-kuskus kami ng dingding ng barko. Kasi pinahiram lang ako sa lutuan. Doon talaga ako. Meron akong hepe doon. Meron akong chief doon. Lumapit siya doon sa chief ko. Hey you, chief. This guy, De Vega, he's mine now. Sabi ka, De Vega, sa akin ka na ha? Sa akin ka na. Dito ka na. Hindi ka na babalik dito. Hindi ka na titik-tik kalawang. Titik-tik kalawang kasi ako noon eh. Pag may kalawang, tik-tik. Pag may kalawang, tik-tik. Hanggang matanggal, tapos pintura, tik-tik. So hindi na, doon na ako. Magmula noon, nasa kanya na ako. Kaya nung
nung umalis na ako sa kanya, naghanap ako ng trabaho, ayoko nang magluto. Sabi ko, ayoko nang magluto kasi amoy mantika ako araw-araw. Meron mo, alas 4 ng umaga, umalis ako. Pagdating ko sa mga anak ko, amoy gravy. So ngayon, sabi ko kay Adi, alis na ako sa barko. Maghahanap ako ng short duty sa naman ako. Dito na ako sa hindi na ako sa barko. Ano kaya magandang trabaho? Sabi niya, sige, magano ka na lang, mag-apply ka kung saan. Sabi ko, ayoko na magluto. So tumawag ako, sabi ko dun sa detailer ko, do you have another job but not cooking? There's no job for you but to cook. Sabi ko, but there's one, sabi niya. A driver. A driver? Yeah, you'll be driving for a 2-star admiral. Sabi ko, driving lang, ayos to. Yes, I'll take driving. So, umalis kami sa Long Beach, California. Punta kami sa San Francisco, California. Nung na-meet ko si Admiral, itim siya. Nung parang nagustuhan niya kagad ako, parang magangang loob niya sa akin. Sabi niya, Ernie, De Vega, can I call you Ernie? Is that your first name? Yes, sir. Why are you a driver? Because I just want to be with my kids. Sabi ko, I have 2 kids. 2 pa lang nun. I have 2 kids. And, sir, I don't want to be on a ship. I want to be with my kids. So, nung nakita niya yon, sabi niya, okay, stay with me. Pinag-aral niya ako to be a chef. 3 schools. Alam mo si Papa Bernio, I'm not good in school. School is not my thing. Even in mga classmates ko na makikita ko bukas, yung mga UP, Ateneo, Lasal, ako UST lang. Pero magagaling sila, mahusay sila. Pero alam mo, wala yan sa husay. Naki-Lord yan eh. Amen. So magkikita na naman kami. Naghihintay sila ng kare-kare, magluluto daw ako bukas. So anyway, wala ka. Vilma, wala ka. Next year ka na lang. Sarap din. Happy birthday. Anyway, pinag-aral ako 3 schools, natap ko yung 3 schools. Sabi ko, Admiral, sabi ko, gagawin ko to para, kasi parang kinupkup niya ako. So, para maging proud siya, natap ko yung 3 schools. Nagulat nga ako, gagaling ng mga yun eh. Pero alam mo, minsan mali-mali ako, bakit naging tama? Hindi ko alam bakit gano'n. Hindi ba meron doon, yung mga, parang algebra eh. Mga nilalagay ko doon, alam ko naman, hindi ko alam ito. Tapos, okay, you're right. Ha? Sabi ko, Lord, nabulag na ba itong mga to? Wala naman akong alam dyan sa mga equation na yan. Wala akong alam dyan. So, natap ko yung 3 schools. Kaya pagbalik ko, magmula nun, hindi na ako nabarko. Ako lang ang isang Navy na hindi na nabarko. 3 years lang ako sa barko pagkatapos nun. Kay Admiral na lang ako every time. Kaya yung mga anak ko, kasama ko minsan sa trabaho. Yun ang mga naalala ko. Kasama ko si Sharon. Doon sila sa trabaho ko. Upo lang sila, manood sila ng TV. Meron kami sariling Meron ako sariling TV, opisina. Masarap maalala yung mga times na the Lord did miracles sa buhay nyo. Sa Navy, hindi naman ako dapat pumasa ako. Ayaw ko nga mag-join. Tapos ito na naman, ang ganda ng trabaho ko. Isipin mo, anong oras ng trabaho nyo? Nung nasa barko ako, alas 4, ang alas 9. Yun ang medyo mahirap. Pero kita mo si Lord, kung matyaga ka lang, yung di ka magiging impatient, susunod ka lang sa Kanya, amen? Kinig ba kayo? Hindi ka gaganon. Diba? Kasi diretso ka lang, sundan mo lang siya. May corresponding blessing yun. So ngayon, ang schedule ko, 9 to 3. Every day, 9 to 3. Minsan umuwi ako ng alas 2. Minsan alas 12 ng tanghali, sabihin nung, kasi ang nag-hire sa akin, yung asawa ng Admiral.
Sabi ni Admiral, okay, you're going to take care of, kasi yung bahay nila, hindi bahay nila, bahay ng Navy yun. Yung Navy house na yun, 100 years old na yung mahigit. Siguro ngayon, mga magto-200 na yun. Panahon pa yun ng World War II. 3 stories yun. Parang yung mga Gone with the Wind ng mga bahay na grabe laki. Yun lahat funded ng Navy yun. Mga upuan, lahat ng mga muebles nila, lahat. So doon ako nagtatrabaho. Ako yung nagme-maintain nun. So minsan, alas 12 pa lang ng tanghali. Pag konting snow, oh, Ernie, it's snowing. Go home, go home. Kunyari pa ako, no, ma'am, I want to, no, I have to work. Go home, Ernie. Ma'am, I want to stay. Go home. Uwi na ako. Pag uwi ko, sundin ko na yung mga anak ko. Babysitter yun. Sundin ko sa babysitter. Pilipina rin nag-aalaga eh. Mula maliit yun, gano'n lumaki sila. Lalabas kami, punta kami sa supermarket. Di ba? Dito may Robinsons, gano'n. Bibili kami ng potato chips. Paborito nila yung salt and vinegar. Kain kami sa ice cream. Maliit, hindi nila malilimutan yun. Kasi para sa akin, higit pa sa ministry, higit pa sa pagiging pastor, yun ang pinaka-importante kong trabaho. Amen. Hindi mako-compare. Although siyempre mahal ko kayo, nandito ako. Pero walang katumbas yung pagiging isang ama na ako nga nun pagdating ko, talagang pagod na pagod talaga ako nun, Pastor Tim. Pero mo ilang pinggan yung nilinis ko. Talagang grabe yung Pastor Tim. Pagdating ko pero pag nandiyan na yung ahawak ni anak ko sa akin, wala na. Alam mo, ganun din siguro ang pakiramdam ng Heavenly Father natin sa atin pag sumusunod tayo sa Kanya. Amen. Kasi pag mga batang maliliit, yan, pareho yan nila Moses, sarap nila alagaan. Diba? Gusto mo silang buhatin. Walang katumbas ang fatherhood. Ngayon, minsan, hindi lahat tayo naging mabuting ama. We're trying to be, amen? We're trying to be. But sometimes, priorities must change. Hello. Ang priorities natin dapat baguhin. Sa Amerika, gano'n na rin eh. Hindi na nababago yung priority doon. Ang mga bata doon, diretso sila sa babysitter, pag baby. Pag lumaki na sila, okay, darating sila, marunong na sila darating sa bahay, marunong silang may microwave doon eh. So lahat may na microwave. O yan, kumain ka, meron na nakalagay doon na parang stick on. Microwave your dinner. We are not coming home today. So wala yung mga magulang dahil busy sa trabaho. Doon kasi sa Amerika, pwede ka talagang yumaman. Madali lang ang pera sa Amerika. Dali lang ng pera. Iba doon, 2 trabaho, minsan 3 pa. Ang sipag ng Pinoy. Alam mo, Pinoy, bilib ako sa Pinoy. Walang kasing sipag ang Pinoy. Grabe, pag nagtrabaho. Pinupuri yan sa trabaho. Lalo na yung mga nurses. Nurses, ano na yan? Kasi maraming nurse sa church namin. Pero praise God, marunong na silang bumalanse. Pero nung araw, nung wala pa sila sa Diyos, isipin mo, dun sa California, umabot ng $80 an hour. Isipin mo yun. Magsi-16 hours sila, minsan 20 hours pa sila. Halos all day. 3 days a week or 4 days a week. Di ka kikita, kinikita mo. Kaya mga kotse nila, mga BMW. Madali lang kitain ang pera. Pero hindi mo mababalik. Listen, life. Hindi niyo mababalik ang nawala sa inyong panahon, sa inyong mga anak. Walang amen. Amen. Bagal naman ni Duran eh.
Si Ron, tsaka si Katrina, invite ako niyang kagabi. Bait ng dalawang yan. Mabait siya. Malapit na yan. Malapit ng kasal yan. Amen. Napakasarap ng buhay pag nandyan talaga ang Panginoon. Ano? Guys, listen. Ano? Lahat tayo nagkakamali. Amen. Kaya nga walang sisihan. Tama ba? Hindi mo pwedeng ibalik yung kahapon o yung nakaraan. Kita mo, sinabi ni Pastor Ernie, kaya ganyan. Walang ganunan tayo dito, di ba? Although maaari niyong gawin, huwag niyong gawin. Kasi hindi maganda yon, di ba? Kaya nga ang bawat araw, bago sa Panginoon. Sabi nga, the Word of God says, His mercy, yung kanyang kabutihan, are new every morning. Meaning to say, dapat mapagpasensya kayo, lalo na sa asawa ninyo. Okay? Na kasi babaguhin din ni Lord yan habang dumarating kayo. Kumbaga maluluto rin yan. Amen? Kasi itong Life Nova, parang parang oven. Para kayong mga pandesal. Ano mo yung mga pandesal ngayon? Ito. Ito, malunggay yan, malunggay. Ito, mga may malunggay. Masarap, kainin yung mga, alam mo, maliit lang. Sa inyo siguro 2 subo, sa akin, isa lang, wala na eh. Para kayong niluluto ni Lord, di ba? Niluluto tayo ng Panginoon. Yung iba, pag umalis kayo agad, kunyari, mahihilaw kayong lalabas. Habang mainit, doon lang kayo. Kasi ang salita ng Diyos, mainit yan. Para bang, parang pugon. Sinusunog niya yung mga hindi karapat-dapat. Dito sa church, it's a place for you to grow and learn. Why? Kasi mahalaga ang next generation. I just want to talk about the next generation. Yung first is we're all broken, right? But we were never abandoned. Kumbaga, God always has a plan. Ilang beses na bumagsak si Pastor Ernie, marami, pero God was always there. Amen. You know, God was always there to save me, to help me. He will do that for me. Lolo na ako, I'm a grandfather of 6 grandchildren. My prayer is bigyan pa ako ng Lord ng mahabang buhay to see them grow. But, you know, mahalaga kasi yun eh. You know, na you can look back. Mga bata pa kayo to. There's young people right here. But one day you're gonna get older. It's good to look back dun sa tinanim mo. Di ba? Masarap kasi anihin yung tinanim. Sila Sharon, Joey, Angelet, tanim ko yan. Pero yung bunga, ang mga apo ko na yun. Alam mo bakit bunga? Kasi pag matamis na, pwede mong kainin. Pero nun, bibigay sa akin si Xander. Mistiso yun, si Xander. Nakita mo na ba yun? Walang, gwapo yung apo ko na yun. Hindi ko sa tinatayo ko sarili kong bangko, pero gwapo yung apo ko na yun. Ngumiti lang yun, mawawala na, pagod mo. Pero pag tumayon, binabalik ko na. But, Xander! Angela, change. Sa'yo na yan. Masarap magkaapo. Pero masarap maalala na may ginawa kayong tama. Amen. Na pinili nyo yung tama. Kasi pwede naman kayo talagang mamili. Hindi mo pwedeng sabihin sa States, sabihin sa akin, Pastor Ernie, I have no choice. This is my job. Sabi ko, you always have a choice. You always have a choice. My choice is to work for the Admiral. I don't tell this to everybody. But when I was working for the Admiral, lahat may ranggo, ako wala pa. Na-happy ako. Miracle din yun. Pastor Tim, that's a miracle. Pero not to tell that story now, but to tell you the truth, what do I do with the Admiral? I iron his clothes. When he has a meeting at the Pentagon, meeting with the President of the United States, I'm the one ironing his clothes. I'm ironing. I'm washing his clothes. I'm washing his brief. Yeah. Hindi masyadong, kaya pag nagtanungan I work for the ship, ganito akong trabaho ko, ito. Sabihin nila, I command thousands of people. Ikaw, Ernie, ginagawa. Work for the Admiral. I iron his clothes.
But I'm proud. Why? Yung iba sa kanila, they don't see their families. Why? Kasi pinili nila yung barko. 12 months, they don't see their kids. Pinili nila yon kasi para ma-promote ka, titignan nila yung ano mo evaluation mo. Itong taong to, 12 months, hindi nakita yung pamilya niya. Promote na yan. Itong si Ernie, tatrabaho kay Admiral, lagi umuwi. Hindi ko po promote yan. Walang promotion yan. Kaya nga wala akong promotion. Dumating lang na, sabi ko kay Admiral, Admiral, how come you're not promoted? 4-star yun Sa Hawaii pa ako. Ernie, I got mad at them. I wrote them a letter to promote you to chief. And why didn't you make chief? I said, Admiral, alam ko na sagot, wala akong surface warfare pin. Yung surface warfare, makukuha mo lang pag nasa barko ka. Ilang taon na ako wala sa barko. Ayoko nun Kasi gusto ko, nandun na sa pamilya ko. Kita ko yung mga anak ko lumalaki. Kita ko yung anak ko naging teenager, si Sharon. Sabi ngayon ng Master Chief, you need to go back to the ship. I said, I'm fine. But you won't make chief the next year. Sabi ko, it's okay. So, kinausap ko si Admiral kasi si Admiral, sulat ng sulat dun. I want you to promote my first-class petty officer to chief. Ay, hindi pwede yun. Sabi ko, pagdating, hinintay ko si Admiral. Dumating siya sa bahay. Hey, Ernie, what's going on? Why didn't you go home? Admiral, sir, can I talk to you, sir? Okay, what's going on? Sir, could you please not write anymore to them? Allow me to just try to make chief on my own. Okay, if that's what you want. So, sinulat ko yung mga ginagawa ko sa church. Actually, I was an elder of a church, and there were some people na almost committed suicide, but because I counseled them, and they were in the military in the church, hindi sila nagpakamatay. I wrote that. So, to make the story short, nalimutan ko na yung test ko. Nalimutan ko na may result. So, nalimutan ko na yun. Ngayon, manonood kami ni Adi ng sine. Miniluluto si Adi na, isda. Na parang paksiw. Parang gano'n, paksiw yung isda sa Hawaii. Naiiwanan niya. Nanood kami sine, iwan niya sa bahay. Kaya umuusok na yung bahay. Yung bahay na yung bahay ng Navy yun. Yung inuupahan namin, lahat yun magkakadapi. Panay Navy lahat yun. Umusok yung bahay. Mabuti lang pinasok ng kapitbahay namin. Na-save yung bahay. Hindi bahay ko yun, bahay ng Navy yun. So the following day, Monday, bigla kaming pinapila doon sa trabaho. Sabi ko, patay na. Nararinig nila yung tignan na sunog yung bahay ng Navy. Patay na. Lahat kami nakapila. Dumating yung command, Master Chief. Master Chief ng buong command. Medyo matanda na yun. Lakad-lakad siya sa... Ako naman sabi ko, Lord, tulungan niyo ako na naman. Patay na naman to. Patay na naman ako dito. I'm looking for Chief De Vega. Sabi ko, patay na. Hindi naman ako chief First class ako. Master Chief. Chief De Vega. Not chief, Master Chief. First class. First class petty officer. No. I'm looking for a Chief De Vega. Master Chief. I'm a first class. Sabi ko, sige na. So isip ko kung talagang magbabayad ako, di magbabayad ako. First class, sir. First class. And humarap siya sa akin. Don't you get it? De Vega? I'm calling for a Chief De Vega. Di nagtawanan niya yung mga katabi ko dahil parang prank nila. Dahil nakuha ko yung chief. Yung chief kasi inuporme mo iba na. Tapos may anchor ka na. Lahat ng tao gusto ma-chief. Sabi ko, ako lang yung chief na walang surface warfare pin. Kaya ngayon, pag tinitignan nila ako, ayan, na-happy yan. Dahil kay Admiral. Di ko nga pinasulat si Admiral. Doon ako na-happy. See? So to make the story short, masarap yung desisyon na yon
kahit hindi na ako magkaroon ng extra money yung team. Kahit di na ako magkaroon ng extra money, extra recognition, sa akin hindi ko pagpapalit yung anak ko, yung my time. Kasi lalaki rin yan. Tingnan mo ko ngayon. Pag umuwi ako, kumindalawang ni Adi sa bahay. Kung nandun ako, Father's Day bukas eh. Sigurado darating yung si Angela, darating yung aking son-in-law, mabubuhat ko yung mga apo ko, pero wala ako doon. Tsaka sa church, halos lahat doon, mga anak ko na, mga apo ko na. Hindi naman sila nagmamano, dito lahat nagmamano. Sige nang... Mano. Kahit matatanda. Sarap talaga ng maging ama. Kasi alam mo, kaya masarap maging ama, galing yon, yung DNA na yon, yung pakiramdam na yon, yung feeling na yon, galing din yon kay Father God. The fatherhood of God is so strong that the DNA was breathed into us when we were created by God. Huwag nating pagpalit, guys. We always have a chance to be good dads. My third point is, if I have a second point, third point, letting go past hurts, expectation, letting God be our Father. Sometimes, ang hirap kasi mag-move on, guys. Kung, sabi nga ng isa Pastor Ernie, you don't know my dad. My dad beat me up. Ginulpi ako ng dad ko hanggang hindi ko malimutan. Well, siguro ginulpi din siya ng dad niya. Minsan ganun yung the domino effect. My dad never said, I love you. Maybe his dad never told him he loved him. Maybe his father's father never told him he loved him. But the curse can be broken today. That when you wake up in the morning, you tell, kaya pag nakikita ko si Tim, tsaka si Luke, nakita ko si Little Peter, at tsaka si Jo Marie, sabi ko, that's the new generation. That's the new generation. Why? Because I know Tim didn't have a father that really loved him. Maybe loved him in a different way, but does not know how to show love. Because in love, pag di ka marunong magmahal, ang hirap ipakita. Hello? Amen. That's why may iba sa inyo, nililigawan kayo ng isang lalaki, hindi marunong. Siguro hindi sila marunong. Kasi hindi yung nanggaling sa Ama. Pero lahat nagsisimula sa Diyos. Amen. Everything starts with God. Knowing how to be a man, knowing how to be a wife, knowing how to be a father, knowing how to be a mother, knowing how to be a young adult, knowing how to live holy, it all starts with God. But we need to let go of the past. Because if you don't let go of the past, you cannot move on to the future. You cannot hold on to the future. That's why we have, Life Day. Why? So that when you learn that your past it will haunt you. Kumbaga, hindi magiging maganda for you to carry all the baggages and hurts. Amen? Amen. Let's all stand. Thank you, Lord. Let's pray. Father, we thank you. Thank you, Lord, na napakasarap maging ama, napakasarap maging magulang. It's so good. Every head bowed, every eyes closed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Can I have someone up here? Pikit natin ang mga mata, no? Let's just close your eyes. I just want to minister to you today. Just want to minister to you today. As you close your eyes, as the worship team is playing, Father, I pray that your hand would reach out. I'm beginning to see the hand of God. The hand of God is reaching into your heart. Inaabot niya yung puso ninyo, inaabot niya yung pain ng heart ninyo. And He wants to remove the pain. He wants to remove that pain. That's okay. That's okay.
Amen. How many of you naintindihan niyo yung message today? Can you raise your hand? Naintindihan niyo yung message? And sometimes it's important to let go for your future. Why don't you look at Pastor Ernie here? Tingin muna kayo. Look at me. How many of you, ilan sa inyo, you want your future to be good, not just good, but great? Raise your hand. Okay. Listen carefully to what I'm going to say. It's either kayo ang maging driver ng inyong buhay and you follow your own way, sundan nyo yung sarili nyong desisyon, and you become the pilot and the driver of your life, at sabihin mo sa sarili ko, wala akong pakialam kung anong napakinggan ko ngayon, meron akong purpose, gagawin ko yung gusto kong gawin. You can either do that, but I'm gonna tell you, your future is not guaranteed. It's not guaranteed. Not only for you, but for your children and your children's children. It's not guaranteed. If you're gonna do it your own way, kung gagawin mo lang sa sarili mo, it's not guaranteed. But here's a guarantee. Ito ang garantisado. If you'll say, God, I want to follow you. I want to choose the right direction. What's the right direction, Pastor Ernie? Number one, I'm going to surrender to you. I want to be a good father. If you're a mother here, I want to be a good mom, but I got to follow you. Because I cannot tell my kids to follow me if I'm not following you. Do you get it? Sabihin mo sa mga anak nyo, sundan nyo ako, pero hindi kayo sumusunod sa Diyos. Ano yun? You have to first follow God and say, Lord, I want to follow you. I want to be humble. I want to obey. I want to surrender my life. Kahit siguro piliin ko yung medyo hindi masyado yung promotion, hindi masyado yung maraming pera. Pero alam ko may time ako sa Diyos. Hello, listen. May time ako sa Diyos. May time ako sa anak ko. Guys, listen. Look at me. Mahalaga kasi yung the principle of priorities. Listen carefully. Pastor, ano yung ibig sabihin? The principle of priorities. There are things in life that are more important than the things you think are. They're more important because, listen, because they are eternal. Ang anak kong si Sharon, rebelled. Didn't want to go to church. Sleeping in church. Maybe she smoked marijuana, drank beer, I don't know. But I did not give up on her. Why? Because I knew God's promise that if I train up my children in the way they should go, when they grow up, they will not depart. At the age of 16, 17, 18. But Sharon is now a missionary. Trains her children in the way of the Lord. Still working on my 2 kids. Still working. God's still working. You know, even Papa Bear at 65, I'm still working on my other kids. Why? Because to me, if I became the richest man in the world, had so many cars, airplanes, and whatnot, have all the houses, but if my children are not where they should be in Christ, I have failed. I have failed miserably. The best gift on Father's Day is to see my children following Jesus. That's the best gift for all my children, to follow Jesus. Sabi ko, Lord, don't take my kids. None of them would go to hell, God. Not one. Not even my grandchildren. Because if I'm praying that my children will be strong, then my grandchildren will be strong. That's why I invest in my children. Why? Because they in turn, when they get married, will do the same investment I gave to them. So if they see me, Sharon called me a while ago to greet me Happy Father's Day, and my grandsons. If they see me choose the world, if they see me choose money, if they see me choose fame, if they see Papa Bear choose other things na mamawala rin,
and did not choose the right one, the harder one, to be with my kids, to pick my children before promotion, to pick going to church and being in church rather than being on a ship and getting all the recognition as a chief petty officer, then they will do the same. They will do the same. Why? Because you cannot teach your children because your children see you. It's caught, not taught. Ang ibig sabihin yun, makukuha nila yun eh. Kahit di mo ituro, makukuha nila yun sa examples natin. Hello, are you here? You understand what I'm saying? That's why even now, maingat ako sa sarili ko that I do not neglect them. It was my granddaughter's first birthday in Hawaii. I was there to be with my son Joey and with Reina, my daughter-in-law. I want to be there. I want to be present. Sabi ko sa church, absent muna ako ha. Pastor Ernie is going to be absent from Sunday services, 2 Sunday services, because I got to be with my family. Family is more important than ministry. My family is my number 1 ministry. For you who are professionals, you're a nurse, doctor, businessman, entrepreneur, your business, your job is not as important as your wife and your kids. And coming to church, you come to church not because to fill those chairs. You come to church because you could be filled with the Spirit of God. You need the Spirit of God to be filled to do all these things. I cannot do all that without being filled with God. Paano ko magagawa kung di rin puno ang puso ko ng Panginoon? Kung ang puso ko punong-puno ng pera, hanap buhay, I know that. There's so many of that in the States. That's why when I'm with my kids, when I'm sitting with them, playing games with them, going to the ice cream parlor. Did you know that Sharon took my 3 grandsons to the same ice cream parlor, ice cream restaurant? I took them when they were only 3. Sabi niya, oh, I want to show you. This is where Papa took us. This is where Papa and Mama took us. This is Hover Mills where we had the ice cream. Sa mga apo ko. Why? Because that's history in the making. That means may pumasok. Ang hirap gawin nga nun. Alam mo ba na yung pakonti-konti lang, pakonti-konti, it's not memorable. Listen, I can do ship, family ship, underway, 12 months, family ship, back. But you know what? It's hard to build when you're not there. It does not build memories. You know what builds memories, Pastor Tim? You know what builds memories? Sacrifice. It's sacrifice. That's why we don't forget the sacrifice of Jesus, because he sacrificed himself. That's why we remember him every time we take communion, because we remember what he did for us. That's why when we remember our parents, I remember my mom and my dad. My mom, papa at mama ko here. Hindi pa sila Kristiyano, pero they were exhibiting Christian attributes. Pero na-save sila. Umalis ako at 23. Nag-asawa ko ni Mrs. noong 1984. 1986, nakunan si Mrs. First baby namin. I remember first baby namin. Bumaba ako sa barko, wala akong kotse. Tumakbo ako 2 miles sa gitna ng freeway, highway. Tinigil ko yung unang sasakyan. Sabi ko, please help me. My wife is bleeding. She's pregnant. I went to, she got miscarriage. Took her to the doctor. Lost our first baby. I remember those days. I remember the sacrifices I did. Why? Because I love my kids. My children will not forget the sacrifices you did for them. Why? Because you chose them. Did you know that God chose you? The Father chose us to send Jesus so that he can live,
die for you and rise again from the dead. Why? Because He loves His sons and daughters. You become sons and daughters. Again, Pastor Tim, it's fatherhood. It's fatherhood. Today is Father's Day. We are honoring our fathers, whether they did well or did not do well. But here's what's the good thing is, there's always a new beginning. Amen. For some of you, you have to let go and say, tatay ko, daddy ko, papa ko, wala siya doon para sa akin. But I know, hindi ako pinabayaan ng Heavenly Father. That's how you let go. I forgive my earthly father. I forgive my dad, si tatay, because hindi siya perfect. And I have a father that's perfect. Let go, and then now let God do a work in you as a father. For some of you, you're young. One day you'll be fathers, right? When you become fathers, what do? Right? Follow the example of your leaders. You know, like when I said, Tim, may sakit pala si Jinky, huwag na tayong mag-meet bukas. Unahin mo muna yan. Medyo okay na siya, pastor. Unahin mo lagi family mo, Tim. Unahin mo lagi ang family mo. The day you put ministry ahead of your children is the day you will fail. Why? Because the next generation needs you. Your children need you. I look at the little kids na nagmamano sa akin, they need us. Your children, kahit bata pa yan, it's the time to invest. Why do we invest in the campuses? Because they are the future leaders of this country. But, dads, in order to be a good dad, sometimes we need to sacrifice. We need to sacrifice for the good of our kids. There's a American quote, you can't have your cake and eat it too. Mean to say, pag kinain mo yung cake mo, mawawala yan. You can't have your cake and eat it too. Kumbaga, you can't have both worlds. You can't have the greatest job in the world and have time with your kids, because something has to be sacrificed. Amen. Pastor Ernie, paano yun? I have to work. Then work. Then work. But learn how to balance your time. Unang-una, you cannot give what you don't have. What did I give? I gave what God gave me. If you give what you have, maubusan ka. You'll never run out if you get from God and say, God, give me wisdom, give me strength. And it's going to be more of like a just endless pouring. Bow your heads. Father, thank you. Lord, I just want to invite people that, Lord, kailangan nila ng closure. You don't have to come to the front, but if you're there where you are, Pastor Ernie, nasaktan din ako sa papa ko, nasaktan ako ng tatay ko, or something happened between me and him. Can I pray for you where you are, if that's you? If you're here today and you want to forgive your father, every head bowed, eyes closed, walang titingin, if that's you, can you slip up your hand? Can I pray for you? Thank you for those hands. Oh, so many hands. Lord, I pray for mga nagtataas ng kamay. Lord, I know na may pagkukulang ang kanilang ama. Subalit, Panginoon, alam namin na okay lang. Kasi Lord, siguro hindi rin naipasa sa kanila ng kanilang ama ang pagiging mapagmahal at mapag-asikaso. And so, can you follow me and say, Lord Jesus, I forgive my father. Say it, Lord Jesus, I forgive my father. Heal my heart today. Heal my memories today. Lord, I let go. Sabi mo, Lord, I let go. Binibigay ko na sa iyo ang aking ama. I give him to you. I forgive him. I forgive him. In Jesus' name, amen. Look here. If you raise your hand, listen to me.
Marami kaming ganito sa church sa Amerika. In America, it's a fatherless nation. So pag nagganito ako, sabi ko, if you really forgave, then you talk to your father and say, Tay, pasensya ka na. Hindi lang naman ikaw nagkulang eh. Ako rin nagkulang. Hindi rin ako naging mabuting anak. Or, Pa, sorry ah. Ganun lang. Babayaan mo na siya. Kasi darating ang panahon, magsusorry yan sa'yo. Alam mo kung paano lumambot ang puso ng isang ama? Pag ang anak ay mapagpakumbaba. Kasi mangungusap si Lord from you to Him. You understand? You understand? Because love never fails. Yung galit, walang mabubunga yan. Bunga lang yan. Ano rin, galit din. Every head bowed again, every eyes closed. If you're here today, you're a dad, isa kayong ama at sinasabi niyo, Lord, kulang ako sa mga anak ko. Subalit, Lord, maraming salamat na sa iyo pala may pag-asa ako. Araw-araw may pag-asa. Nais ko pong magbago. Tulungan niyo po ako. Kung kayo, taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga ama. Taas ang kamay. Salamat po sa mga amang nakataas ang kamay. Mga magulang, mga ama, sabihin niyo, Lord, patawarin niyo po ako. Sabihin niyo, patawarin niyo po ako, Lord. Sorry, Lord. Tulungan niyo po ako maging mabuting ama. I want to follow you. Sabihin mo, I want to follow you. Help me, Lord. Love my children unconditionally. In Jesus' name, amen. Tingin kayo sa mga magulang, mga ama. Alam niyo ba yung unconditionally? Ang ibig sabihin unconditionally, walang kondisyon. Mahal mo siya, whether mabait, whether nagkasala, whether kung ano, mahal niyo pa rin. Ganon ang totoong pagmamahal, unconditionally. Bakit mo, Pastor Ernie, ano ba yung... ganon ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Kahit salbahe kayo, mabait kayo, mahal pa rin kayo. Amen. Dapat mga amang ganon din tayo. Mabilis tayo magpatawad. Amen. Amen. I want to lift up those younger people here that are not married or about to get married or just newlyweds, newly married. You're here today and you want to say, God, would you help me in the next generation? I want to see my children follow you. If you're here and you're feeling, one day I'm going to get married, not now, but one day I will get married. I want to find the right person. Give me the right person. Lord, this is your prayer. That I marry, if you're a woman, that I marry a man who knows how to be a good father. If you're a man, Lord, help me to marry a wife that would encourage me to be a good father. So if you're there, you're young, you're not married, and you know one day you will, right? Alam mo, listen carefully. The church is a place even for the hardest of hearts. Kahit ikaw na yung pinakamatigas ang puso, this is your place. You are in the right place because God is still working in your life kahit nagmamatigas pa kayo. Kasi kay Lord, walang matigas eh. Kasakit lang kayo mamaya, oh, sorry na kayo. Kayong ka ng cancer, oh, Lord, may cancer. Huwag niyo na hayaan pumunta ron para kayo gisingin ng Diyos. Ngayon pa lang magpakumbaba na kayo. So I'm talking to all the younger generation, not yet married, about to be married, wants to get married. If you're here, can you everybody bow your heads, close your eyes again? So hindi mo sila nakikita. If you're here, you're young, you're not married yet, you know one day you're going to get married, you want to pray for God's will in your life. That one day you'll marry a man that will be a father to your kids. You want to have a wife that will respect you as a father. Would you raise your hand? Raise your hand where you are. Pakita nyo sa Panginoon ang inyong kamay. Lord, I pray for all these younger generation. Lord, na maghihintay sila, they will wait. Hindi sila magiging impatient. Hindi sila madadala ng kanilang flesh. Hindi agad-agad sila madadala sa mga in their emotions. Lord, I pray for each and every one, sa bawat isa, that you will give them a wife that will love them, respect them as a man, and as a father of their children. And Lord, that the women, Lord, will find a man that fears you and loves you. And Lord, they will find a man that will be a good father to the children. Today, every hand's raised. Lahat taas ng kamay. Everybody, raise your hand. Lord, sinisira namin ang curse. We destroy the curse of the enemy. We destroy the curse of the enemy. In the name of Jesus. Father, you said, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Lord, sana yun ang mauna sa bawat isa sa amin.
that we would fear the Lord. Sabi ng Lord Jesus, you said, do not fear the one that can destroy your body, but fear the one that can not just destroy your body, but destroy your soul. Father, we made the choice. Today, we will follow you. Today, we will be the best fathers we can be. At kung magkamali kami, we thank you na pwede kaming tumayo ulit. Ganun kayo, Lord, mapagpasensya. That's how patient you are. Lord, maraming salamat na mahaba po ang pasensya niyo sa amin. So God, we give you our future. The future generation is good. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pastor Tim. Thank you, Pastor Ernie. How many of you appreciate Pastor Ernie, the message he has given us? Salamat po. We receive that as a church. At this moment, I want to call all the fathers, mga tatay po. Can you please come forward so we can pray for you? Lahat ng tatay. Uy, kasama ka ba doon? Ay, tatay na pala to. Yan. Lahat po ng fathers. Yan. Pastor Henry. Yung mga want to be fathers, tsaka na muna. Oh, next na lang. Yung mga legit na fathers na. Ayan. Before we pray, I just want to talk to our fathers real quick. Ang tatay pala, I used to preach about this, pero hindi ko to alam. Ngayon, I know it. We are made in the image of the Father. What a privilege. The church does not stop when the service ends. When you go home, pag umuwi tayo, that's an extension of the church. At sinong pastor nila? Kayo po, tayo po. We have the privilege of pastoring our wife, our kids, teaching them the Word of God. Huwag po natin sayangin yun. And ito yung panalangin ko. When they look at us, they maaaninag nila yung pag-ibig ng Diyos Ama. Dahil ganun tayo, sinalamin natin yung Diyos Ama. Life Nova, here are your fathers. The fathers of this church, the leaders of the clans, the leaders of the tribes. And their DNA will be passed on to the next generation. Our DNA will be passed on. And my hope and prayer is that DNA is katulad ng Panginoong Jesus. Hindi katulad lang ng earthly fathers natin. Extend natin yung kamay natin sa mga tatay na to. Manalangin po tayo sabay-sabay. Panginoon, marami pong salamat sa mga tatay na binigay ninyo sa amin. Lord, hindi man kami tatay lahat kami ay may tatay. And so Lord, hindi naman kami mabubuhay ng walang tatay. We thank you for this, kaming mga ama na ito, Panginoon, na binigay ninyo sa church na ito bilang maging halige, bilang mga maging tribal chieftains that will really protect this church against the work of the enemy. At nagsisimula yun, Panginoon, sa aming mga tahanan. Bilang mga ama, hindi namin papayagan ang impluensya ng kadiliman, ng demonyo dito sa aming mga tahanan. We will be the first, Lord, at the front lines to destroy the work of darkness in our own homes. In the name of Jesus. The enemy will no longer steal from us. The enemy will no longer kill. The enemy will no longer destroy our families because kaming mga tatay, Lord, we will submit ourselves to our Heavenly Father. And Lord, thank you, Lord, that ito lang yung mga first among many. Marami pa pong tatay na nandyan sa congregation. Magiging tatay balang araw. Lord, even all the men, I just lift up all the men right now. Even those who are not yet fathers. Lord, thank you that you're infusing your divine energy in each and every one of us so that we will learn to love like you, lead like you. And Lord, pagdating ng panahon na binigyan nyo na rin po kami ng, and you make, for most mga asawa, for some mga anak, we will be good fathers in the image of our Heavenly Father. In Jesus' name we pray, Amen.
Okay, so for the rest of us, pwede muna po tayong umupo saglit. Oo, so mga tatay, wag muna po kayo umupo, sorry ah. Gusto ko lang tawagin muna si Pastor Henry. Pastor Henry, can you share the pulpit with me? Tapos yung mga tatay, if you can just stay there. Ito po tayo, Pastor Henry. Alam niyo, pastors need fathering too. Nagpapasalamat po ba kayo sa buhay ni Pastor Ernie? Alam niyo si Pastor Ernie, babalik na yan sa States. And isa kayo makakita ng despedida niya, siya nagluto, di ba? Oh, so right after the 2 p.m., meron tayong konting salo-salo dahil nagluto si Master Chief. Ayun. Pero ngayon, we're gonna pray for him. And lahat ng tatay, please agree in prayer with Pastor Henry. As we call Pastor Ernie here on stage, as we pray for him, as we send him back to Life Virginia Beach, Tatay Henry, can you pray for our pastor? Thank you, Father God. Salamat po sa generosity ni Pastor Ernie. Alam po namin na mahirap po lumayo sa pamilya, Panginoon. Pero Panginoon, pinili niya kayo at ang iyong kaharian, Panginoon. Ikaw may sabi, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat po ng pangangailangan ni Pastor Ernie, kayo po ang magpo-provide ng Panginoon. Yung good health niya, Panginoon, yung ministry, Panginoon, ay kaya mong ibigay kasi yung love mo ang pumupuno sa Kanya, Panginoon. Lord, salamat po sa aming Panginoong Isus na nagbigay ng buhay para sa amin. Lord, salamat din sa example ni Pastor Ernie. Panginoon, napakaganda ng testimony niya, Panginoon. Yung palang Panginoon, gravy na sa amin. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin itinataas, Pastor Ernie. Bigyan mo po siya ng safety travel hanggang sa makarating na po siya sa pamilya niya, Panginoon. Panginoon, maraming pang tao na nangangailangan ng mga patotoo ni Pastor Ernie. Kung paano niya ipinreach, kung paano niya kami tinuruan mag-share ng gospel, Panginoon. Lord, ang mga kabataan din namin, nawa nakita nila yung example ni Pastor Ernie. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin siya pinagkakatiwala. Lahat ng bagay sa kanyang buhay, ikaw yon, Panginoon, ang gagawa. Ito po ang panalangin namin at ang buong congregation. In the name of Jesus. Amen. Lord, thank you kay Pastor Ernie. Pag dumating yung panahon na bawat isla sa Pilipinas may Life Church na, we will always remember na pumunta siya dito sa Payatas, sa North Caloocan, sa Deparo, to show love to our pastors, to show love to us. Salamat po sa buhay niya na nagmahal. Pumili ng mga taong hindi pinipili ng iba. Pumili ng mga taong hindi naman mapipili. Kasi simple lang. Kasi mukhang wala namang maharating sa buhay. Mukhang wala namang magagawang maganda. But thank you for your heart na nilagay niyo po sa Kanya. To choose the least of these. And Lord, sabi mo sa iyong salita, whatever you did to the least of this, you have done to you. And so, Lord, salamat kasi lahat yun ng ginawa ni Pastor Ernie will forever be remembered in your kingdom. He's not a perfect man, but thank you that we see the Father's heart in him. Lord, lahat kami, sa lahat ng Life Churches sa Pilipinas, naririnig ka namin, mas naiintindihan namin yung puso mo kasi nakita ka namin sa Kanya, Panginoon. Lord, patuloy niyo po siyang bigyan ng magandang kalusugan sa pagbabalik niya sa Amerika. Ingatan niyo po siya sa biyahe niya. I pray, Lord, na ma-enjoy niya lang po in the last and more years of his life and decades to come, that he begins to enjoy the fruit of his labor. And Lord, kami naman po, we will always treasure the teachings He has given us, the life He has imparted to us, so that we may become good Christians, good disciples, good fathers. In Jesus' name, Amen. Thank you po. Thank you sa mga tatay. Thank you, Pastor Ernie. Thank you, Pastor Henry.
As we close, magpuri po tayo sa Heavenly Father natin, sa kataas-taasan nating Ama ng lahat. Tumayo po tayong lahat. Ama, walang katulad, ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at ang buhay. Ama, walang katulad, ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Oh, Ama, walang katulad, ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at ang buhay. Lahat ay magagalang. Woo! Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Oh, sasayaw Sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal. Oh, lulutas sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak, magbabalik sa iyo, Ama. Magbabalik sa iyo, Ama. Magbabalik sa iyo, Ama. Magbabalik sa iyo, Ama. Thank you for joining us ngayong 2 p.m. service. Palakpakan natin si Lord. Those of you who are free, please join us ng 6 p.m. dito. May despedida farewell party si Pastor Ernie. And for all of our dads, meron po tayong small something dun sa likod. Yan. Kaping barako kasing tapang, kasi paglalaban din po kayo tulad ng paglalaban niyo sa pamilya natin. So thank you po for joining us in Life Nova. May sabihin si Pastor Ernie. Baka kulangin tayo sa bigas. Kulang tayo sa kanin. Meron tayong sinigang, meron din tayong munggo. Eh, kung sinong gusto magdala pa, magdagdag, meron pa akong pinakbet. Pero, maliit lang yung sinaing namin. So, kung gusto yung magdala ng kanin, dala ko. Tsaka soft drinks na rin sa mga. Thank you so much, Pastor Ernie. God bless you. Enjoy the rest of the day.